Si Senator Ronald Bato de la Rosa dapat ang sponsor ng panukalang budget ng ilang mga ahensya, kabilang ang Department of National Defense. Pero hanggang ngayon, no-show pa rin siya sa Senado. Kaya si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang sumalo. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, mula raw na mag-resume ang sesyon ng Senado noong November 10, ay hindi na umano pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matatandaan na noong November 8, ay ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may inisyu ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa senador. Titignan umano ni Senate President Tito Soto kung may parusa ba sa ginawang paglista ng senador nang walang paalam. Dagdag pa niya na hindi rin daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit na lumiban. Tila nagsimula na umanong magtago o tumakas si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa bigat na kaso ng kanyang kinahaharap ngayon na may kaugnayan sa Dragon Wars ng dating administrasyon na pinamumunuan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat na niyang harapin sa International Criminal Court o ICC. Di pumasok pero sumahod. Pwede pala yun? Tapos kumpleto ang sweldo? Kala ko ba bring it on? Yan ang mga naging komento ng mga netizens. Narito ang buong detalye. Panuurin. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nakikita niyo pa ba si Senator Bato? Oh, nakikita niyo ba? So far ako, hindi. Mga kli, baka nakikita niyo, baka naman ano kayo alam dyan. Share niyo naman. MacSafe, di ba? Tatay G's. Oh, nakikita nyo ba? So far, hindi, no? This time, Yeah. really your client? This time I can say with certainty what would be my answer because he is my client. I'm referring to Senator Bato de la Rosa. Correct. You know, we did see, after our last conversation, Attorney Torreon, Senator Bato did 2 Facebook posts, and then we've heard nothing from him. Is he now? Can we say that he is in hiding? No, he's not in hiding. Nakaka-clear. Not in hiding, Okay lang yun. Diba? Ito rin ba yung sinabi niya before? Kay Pastor Kibuloy? Tama ba? Maghahanap lang ako mga clear. Hanap lang tayo, ha? Kaya lang kasi nakilala natin si Atty. Torion na-hide si Pastor Kibuloy Hinaharang pa si General Torre. Meron ba siya not into hiding? Not hiding daw. Pero ito mga clear tignan natin. Basahin ko lang to Torion denies Bato is hiding but admits he is making himself not available at the moment. So pakinggan nga natin. So parang gano'n din sinabi niya before di ba? Hindi yata nagtatago. Iniling na Attorney Legal Counsel nahiyaan muna ang gobyerno na resolbihin ng court. Ganun din style. Teka naman kanina, kasi may ganito rin siyang style dito. Bigyan ko kayo ng konteksto. Yung mga case, yung mga procedure, parang, ayaw nga sabihin pinapalabo niya, pero ginagawa niya tong issue para ma-hold yung pag-aresto. Ano ba dito? Kanina. Wala ito. Jovi, Maricel. Wait lang, hindi ito. But anyway, di ba, ganun din, di ba? Marami siya tinatanong before na para hindi maaresto si Pastor Kibuloy. Marami siyang mga nire-request before. Kibuloy, wait. Okay. So, puntahan mo natin itong video at aralin natin. Sana ba yun? Ito. Okay, let's go. So, not into hiding, Any person placed in his predicament will probably do the same. He is gathering facts as to what is really the stand of the government insofar as persons like him is concerned. Know that there is no definitive statement. The message of the government is quite confusing because here we are, the ombudsman who happens to be the former DOJ. Pero mga clear, depende naman yan kung sino ba yung i-implement ng warrant. Hindi naman yung ombudsman yung mag-i-implement ng warrant dito kay Senator Bato. Diba? Hindi man ombudsman, iba naman yung trabaho ng ombudsman. Okay?
Okay? At that time din na si E.S. Lucas Bersamin nagbigay ng opinion, that's his opinion. Pero hindi naman si E.S. ang mag-i-implement ng warrant of arrest. Diba? So, iba kasi yung pananaw ng DOJ. Ang pananaw kasi ng DOJ, mga ka-clear, they have, the DOJ has the option. Two options. First, to surrender or to extradite. Now, the Supreme Court, diba, released these rules on procedure regarding extradition proceedings. So, yung mga tao, para in favor kay Senator Bato, sabi niya, you have to go you have to do the process. You have to do you have to undergo the extradition proceedings. Ba? So, you have to abide by the rule on extradition proceedings. So, you just cannot surrender. Di ba? Parang ganon. Pero, ang kay E.S. Bersamin at that time, oo nga, di ba? Parang, kasi may extradition ruling na, we just cannot surrender him because there's already a rule na binigay ng Supreme Court about extradition proceedings. Pero, may mga expert din ng lawyers, wait, hindi, ang extradition proceedings, kausap din natin si SOJ, na acting ex-SOJ, Vida, yung extradition proceedings na ginawa is way back. Sila yung nagda-draft niyan, sila yung gumawa niyan. Together with the Supreme Court, kung sino yung mga naatasan gumawa at mag-draft nung procedure, yung provisions dyan, it is not in any way related sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte. Noon pa talaga nila yan, isinasagawa. Siguro, ito lang sa akin, tingin ko lang. Baka ang nagpa-trigger sa pagpapagawa ng bagong rules on extradition proceedings, yung kay Pastor Kibuloy. Feel ko, doon. Baka doon. But not in relation to Kibuloy. Sorry. Duterte. Yung pag-surrender ko Duterte. So, di ba naglabas na po ang Supreme Court? Ito pakita ko lang. Court rules on... Alam ko, in-explain na nila to. Ayan. Wait lang po. Ito. Pakita ko mga kaklira. Pakita ko sa inyo. Bring it on! Ikaw, Trillanes, gusto mo ikaw pa... Ayan! Ako, J. Martin, sa kakalimutan niya to. Gusto mo ikaw ang magposa sa akin, pero laro muna tayo ng hide and seek. Matindi yung takot niya. At sa hindi confirmed na warrant, puro missing in action ang nasa minority. Pakita ko na ito mga kaklira para maliwanagan din kayo, ha? Niliwanag na po kasi ito ng Supreme Court. Ayan, Ito, extradition is a process of removing an extraditee from one state to turn her over to the requesting state. Maliwanag. Ba? So that he or she may be held in connection with any criminal investigation she is facing. It may also be the service of penalty imposed under the criminal law of requesting state. Extradition may only be granted if our country and requesting state has an existing extradition treaty. So, meron ba tayong extradition treaty with the ICC? Hindi naman sila state. Wala sila extradition treaty with us. So, maliwanag yung rule. Diba? Ito ay applicable lang sa request, sa procedure state to state na meron tayong existing extradition treaty. So, niliwanag to ng Supreme Court. Ayan, kailan to? November 19. Kasi dami-daming gumagawa ng sarili-sariling Ayan, extradition is the removal of unextradited from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold him or her in connection with any criminal investigation. Diba? So, dito mga kaklir, makikita nyo yan,
Ayan, oh. Wanted in a foreign land. Okay. So, dito. 1, 2, 3. Okay? Requesting state files request for extradition. So, ang ICC ba? Requesting state? Hindi eh. Diba? Pero, kailangan tong guluhin para sabihin na ang gulo na ating batas dito. Sige, tuloy natin. Okay, tuloy natin to. Ay. A secretary who is very influential in the government claims that there is already a warrant of arrest, and the other branches of government, such as but not limited, We did see after have a confusing stand as to what would be the modality as to how he would be treated. One would say that it would be via extradition, pursuant to the extradition rules, and he just O, diba? It's up to the implementing authorities. So, anybody can state their opinion. So, ba't kayo doon mag-realize sa gulo na yun? Hindi naman sila yung mag-i-implement nun eh. Diba? Si Ombudsman, hindi na siya parte ng SOG. Ombudsman na siya eh. Hindi naman siya mag-i-implement yan. Si E.S. Bersamin, di ba? Executive Secretary siya. Hindi naman siya mag-i-implement ng warrant of arrest. Natanong lang siya malamang natanong lang siya malamang ng media kung ano sa tingin niya yon. Pero it doesn't mean na yun na magiging rule. Depende yan sa batas. We have to implement the law. To enforce the law. Di ba? happened to be removed already, and I'm referring to Executive Secretary Bersamin. The other department of the government. So, yun na nga eh. Nagre-relate ka kay Executive Secretary Bersamin at that time. Hindi naman siya yung mag-i-implement at mag-enforce ng warrant of arrest. Di ba? Kung sino yung mag-i-implement? Specifically, the DFA would claim that they would opt for the surrender portion of the O, di ba? Ang DFA, SOJ, pareho ng linyahan. Surrender, RA 9851. choice enumerated or stated under Section 17 of Republic Act 9851. So, in the light of the conflicting statements of the Republic of the Philippines, it is but normal on the part of the subject, who happens to be Senator Bato, to make sure what would be his rights, what would be the actions of the Philippine government insofar as Kasi mga ka-clear, maliwanag naman eh. Di ba? Maliwanag. Unang-una, hindi ka naman walang TRO. Ibig sabihin walang urgency. Walang urgency. Nako mga ka-clear, hindi natin alam kung nag-backdoor na yan. Kasi, ano bang ginawa ng iba? Ano bang ginawa ni, tanong natin, ano bang ginawa ni Harry Roque? Di ba? Nakaalpas nang walang may alam. Hindi natin alam. Di ba? Sino? Alice Go! Di ba? he is concerned, if indeed there is a warrant of arrest against him. So he's not hiding, but where is he? He's not hiding, he's He is not hiding. Where is he? Okay. So he's not hiding, but where is he? he's not hiding, he's just making himself unavailable as of the moment, in the light of the fact that Galing. Unavailable daw. Hindi pa rin makita ang tawa ni ano. Anong pangalan nito? I forgot. Hindi, yung babae. Yun nasa gitna. I forgot. Sean. Sean. really, sabog po ang mitahe ng ating gobyerno. Kung O, di ba sinisipa niya? So he's not hiding, but where is he? he's not hiding, he's just making himself unavailable as of the moment, in the light of the fact that really, sabog po ang mitahe ng ating gobyerno. Kung Di ba? Alam mo, ang sinisisi niya ngayong gobyerno, tandaan natin, ang inimplement nila RA 9851. Pag ganyan po, dapat tanggalin na, sayang naman ang pondo ng taong bayan. He's not making himself available. He's not working. He's not working. Literally. Diba? On leave? On leave ba to? Diba? Tapos, ang lalabas dito, ganito yung style nila eh. Papalabuin yung batas para gamitin nila. When in fact, maliwanag yung RA 9851. Hindi kailangan ng IRR dun. Family code nga walang IRR eh. Diba? Hindi lahat ng batas may IRR.
Maliban lang pag sinabi na kailangan na may IRR, dun gagawa. Yeah, tuloy. Ano ba talaga ang gagawin sa kanya? Extradition rules ba kung meron ng warrant? O what you call this? Surrender ba kung meron na nga bang warrant? Pati nga Makaka-clear. Hayaan mo na lang mawarrant muna. Bago ka magproblema kung i-extradite yan o si-surrender. Diba? Nandun ka pa lang sa i-serve yung warrant eh. Ang tanong dyan, willing ba na i-surrender kapag may warrant? Yun. Willing ba, nakatulad na sinasabi niya, na ikaw pa magposa sa akin, Senator Trillanes. Make my day. So, nandun ka na ba sa make my day? Or wala? Hindi ka na makikita. Wala ka pa sa stage na inaaresto ka eh. Diba? Tapos nagkakaproblema ka kung i-extradite ka na o hindi pa. Or surrender ka. Diba? May choice naman nga, sabi ng DOJ, may choice. So it's up to them what to use. Diba? Hindi naman pwedeng choice to ng accused. Ikaw yung accused eh. Hulihin ka, di ba? Maria Sadang? So, yun, nakita niya kung paano gibain ni Atty. Torion yung trabaho ng gobyerno. Paano gibain yung mga laws. Ay, hindi, malabo yan eh. Ay, ang gulo-gulo nyo yan eh. When in fact, yung hininga ng opinion, hindi naman sila mag-i-implement ng warrant of arrest. Diba? parang di namin alam kung meron nga. Ombudsman na kasi yan. So may presumption of truthfulness yan. Presumption of, na totoo yung sinasabi niya. Kasi even if may warrant, halimbawa may warrant, so, anong gagawin? Okay, ha? Kung may warrant as an officer of the law, kung may warrant ang kliyente mo, itatago mo? Ay, oo nga pala. Ginawa pala niya kay kay Pastor Kibuloy. Hindi na natin pala dapat tanungin to. Kasi nagawa niya na. Ilan days? 16 days. Pinahirapan ng pulis. Pinahirapan ng pulis. Mantala may warrant of arrest na. So, malaman man niya na may warrant of arrest o hindi niya malaman, itatago mo ba? Ang tanong dito, itatago mo ba? Kasi yun yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy. Di ba? ombudsman yan. He is the highest government officials authorized by law to investigate government officials. So, pero hindi naman siya mag-implement. Sabi naman ni Secretary, ni Ombudsman yun eh. He's not part of DOJ anymore. So, hindi niya pwede ma-implement yan. kailangan namin malaman kung ano ba talaga. Diba? Minsan nga yung warrant of arrest, hindi agad pinapaalam sa akusado, mga clear, para mahuli. Diba? O, yun lang naman tanong eh, diba? Nasaan ka na? Natatakot ka ba? Ready siya, diba? To be with the old man. Sabi niya, he's ready to go with the old man. Attorney, when you say that Senator Bato de la Rosa is seeking facts, how is he doing that exactly? And can you confirm that he is still in the Philippines? And on top He of is that, still in the Philippines, I believe. He is still in the Philippines. He loves very much our country. This is the only country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Meron na nga bang warrant? Pati nga ang warrant, di namin alam kung meron nga. Ombudsman na still in the Philippines, I believe. Malaman kung ano ba talaga. Attorney, when you say that Senator Bato de la Rosa is seeking facts, how is he doing that exactly? And can you confirm that he is still in the Philippines? And on top He of is still that, in the Philippines, I believe. He is Ay, merong may iwas, mga kapatid, ay mga kakalir. May iwas. May iwas na word. I believe. So, pag naka-backdoor yan, halimbawa lang mababackdoor yan, hindi siya masisisi. Kasi that's what he believes. Diba? So, ano gagawin niya dito? Let's say, may mga motion to. Pag may mga motion to, ipabe-verify niya ba? Sa kliyente niya? still in the Philippines. He loves very much our country. Ang layo ng sagot confirm that mo. he is still in the Philippines. And on top He of is that, still in the Philippines, I believe. He is still in the Philippines. He loves very much our country. This is the only country given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. I don't think he will leave the country. I don't think. Pero ang tanong, kliyente mo yan di mo nakakausap. Gumagawa ka ng mga pleadings, hindi mo nakakausap. Nagkikita siguro kayo, nagpipirmahan kayo kung may pinapipirmahan ka mga verification para sa mga motion mo, petition mo. Diba? Hindi kayo nagkakausap. So,
You just believe nandito? Ba? So, walang categorical na sagot na nandito sa Pilipinas. I don't think he will leave the country, especially that he is the former PNP chief. And O, di ba? More on opinion siya. Nag-speculate siya. Hindi na naalis kasi, ano yan eh, he loves our country. He is a former PNP chief. Pero yung tanong na, nandito ba? Ha? Nagkikita ba kayo? Nagkikita ba kayo? Nagkakausap ba kayo? Through what? Personal? Phone? Paano? Di ba? Dapat nakausap niyo ba huli? Kailan niyo nakausap? alam naman niya na ang records ngayon sa Interpol masyadong matibay na, madali kang matiktik kung saan ka nagtatago, especially maglabas ka ng bansa. Si Senator Bato nandito lang sa paningin ko. Sa paningin niya. Nandito lang sa paningin niya. So, nakita ba kayo? Kasi when you say paningin, in my opinion, Kung klaruhin ng gobyerno kung ano yung course of action, then baka he will make himself available. But that's speculative. see? May condition pa, di ba? He will make himself available, but that's speculative. So, gusto niyang paratingin na nandito sa Pilipinas, I think, sa tingin ko, pag kinailangan siya, magpapakita yan. Pero speculative. Di ba? So, tingin nyo na sa Pilipinas pa si Senator Bato. Di ba? You read between his lines. Diba? Read between his lines. Speculative in the light of the fact that I am his lawyer, but I am not Senator Ronald De La Rosa. See? Diba? I am his lawyer, but I am not Senator De La Rosa. So what do you think? Nasa Pilipinas pa o wala na? O nasa bunker? Tingin ko hindi na din sa bunker to kasi doon na nangyari kay Pastor Kibuloy. Alam na eh. Diba? Pero pwede, kasi ang hirap pasukin nung kay OJC. Diba? Hirap, another General Torre ang gagawa. Well, so, makikita mo sa words ni Atty. Torion, di ba? Palabas siya sa Pilipinas siya, pero I believe, sa tingin ko, that's speculation. I am his lawyer, but I am not Senator Bato. So, di siya masisisi. Hindi mo siya maiipit. Sinabi mo, nasa Pilipinas. Hindi. Sabi ko, sa tingin ko, nasa Pilipinas. Ang sabi ko, I think. Ang sabi ko, speculation. Diba? Sa nga sinabi ko, hindi ako si Senator Bato. Alam na. But attorney, at the same time, you have the Supreme Court denying your very urgent motion to compel Ombudsman Remulla to produce this arrest warrant, and you said that you will be filing a motion for reconsideration. I already did. Today, I filed a 2 days ago, as a matter of fact. I filed a motion for reconsideration because I think we know that any decision should state the law and the facts upon which it is based, and we politely stated in our motion for reconsideration that perhaps this should likewise be followed, even if the subject matter is the Ombudsman himself, because actually my purpose there is to prove that there is already clear and urgent necessity, because the other lawyer whom you interviewed before me was correct. It may be a hypothetical since there is no warrant of arrest. But here we are, an ombudsman, a high government official, confirmed 4 times on national TV that he has a copy of the warrant of arrest. So he should be made to produce that, and he should be made to explain how he was able to acquire it, who provided it to him, and under whose authority was that person able to acquire that warrant of arrest, knowing that. Ang tanong ko lang required ba ang isang tao na hindi naman siya authorized to implement or to serve the warrant of arrest? I-force ng korte na ilabas mo. Kaya nga na-deny, di ba? Kaya siya nag-MR. Pero hindi ka kasi part ng team na siyang mag-enforce or mag-serve ng warrant of arrest. Hindi ka team na magsusurrender kay Senator Bato doon sa ICC. So, di ko alam kung may obligasyon tong taong to nagsabi na meron akong kopya. Napilitin ko sa yung source niya. Hindi naman siya parte. Diba? Saan ako?
these matters are supposedly confidential. So, to my humble mind, Ombudsman Rimulya has a lot of explaining to do. So that is why I am filing that, because if in court the warrant of arrest, then the clear and urgent necessity would be proven, and therefore my prayer for TRO has basis. But he should likewise be made to explain who provided it to him, when was it provided, and what is the authority of the person who provided it to him. Why would he be able to provide it to a person who is not accredited by the ICC? Pero mga kakli, kasi ito o may kopya siya, sabihin mo na may kopya siya. Tanong natin, kung may kopya man si Ombudsman, galing ba yun sa ICC? Yung ICC, di ba, hindi nga kinonfirm kung mayroong existing warrant of arrest. Alam niyo yun, ito yung nakikita ko, di ko alam kung magiging issue ba ito sa Supreme Court. Yung nag-issue, di umano ng warrant of arrest, dinideny nila. Dinideny nila mismo. Hindi nila makukonfirm kung may warrant of arrest. So, paano mo ipakukonfirm doon sa tao na hindi naman siya miyembro ng ICC? Hindi na siya miyembro ng team na magsasagawa ng pagsiserve ng warrant of arrest. Di ko lang makuha yung point na dapat siyang pilitin ng Supreme Court. Diba? Kung pag-iisipin natin at kukunin mo, judicial notice tayo na nagsalitang ICC, that the ICC cannot confirm the existence of that warrant of arrest. Paano makukonfirm ngayon ni Ombudsman na mayroong warrant of arrest kung yung mismo nag-issue hindi nagko-confirm? Diba? Yun lang yung naiisip ko. Diba? Diba? Kung yung issuing court does not confirm the existence of the warrant of arrest, how can an ombudsman who's not even a party to the case, not even party to the team, or not even part of the team that will implement or serve the warrant, how can he confirm that? Diba? But that's a point, attorney. Something hypothetical. You're talking about the interview with the attorney Gilbert Andres, the ICC accredited lawyer, and as he said, something hypothetical cannot be the subject of our TRO nga. So what makes you think that they might change their mind? Precisely, that is my point, ma'am. Since indeed it is true, it is hypothetical, he has a point. That is why I filed another motion requiring Ombudsman Rimulya to produce the warrant of arrest, because he declared 4 times on national TV Right. that he has a copy of the warrant. So if that is presented, then my motion would no longer hypothetical. Dalawa kasi yun eh. Nag-pray ako ng TRO, pinakomment yung kabila. Ang prayer ko doon, hindi lang dahil sa may warrant of arrest na. Nag-entertain din yung DOJ ng mga witnesses po para sa ICC. Yung pag-entertain nila, pag-screen nila, violation na po yan dahil sa hindi na tayo party. We know, we are no longer a party to the Rome Statute. Pero mga clear, ang sagot dito ng DOJ, we are not cooperating with the ICC. We are helping our own citizens, Filipino citizens, na may case doon sa ICC. Ang pinoproteksyonan nila, hindi ICC, ang pinoproteksyonan nila yung kapwa nila Pilipino. Okay? Yun yung pinoproteksyonan nila. Kapwa Pilipino na maaaring nanganganib yung buhay, at maaaring pigilan para makuha nila yung justice doon sa ICC. Therefore, the government has no obligation to cooperate with ICC processes. Nakita nyo, di ba? Kita nyo? Pinipigilan nila yung mga witnesses. So, paano ka pang hihiling ng ng interim release? Diba? Paano pipigilan yung mga witnesses magsalita? Diba? Alam mo namang walang mga pera to diba? Yun. Pinakomment niya yung kabila. To prove further na meron na talagang clear and urgent necessity, nag-file din ako ng motion na ipresenta niya at i-explain niya sino nagbigay niya noong kopya, ng warrant, anong authority nung nagbigay sa kanya. It's right. Halimbawa man, nagbigay ng kopya sa kanya, halimbawa lang PNP. Tapos dinidili ng ICC. Hindi namin makukonfirm yan kung yan yun. Anong authority ni PNP? Diba? Mawala siya ng authority na mag-present nun. Kasi hindi nga kinonfirm ng ICC, mga kaklim. But anyway, sa ngayon, nakita natin, ito si Senator Bato ay hindi nagtatrabaho. Diba? So, anong pwedeng gawin dito? Depende sa mga senador, mga ka-clear.
baka naiintindihan ng Senator Bato yung kanyang situation. Pero yung sa pag-iintindi ng mga senador ito sa sitwasyon ni Senator Bato, nakokompromiso yung bayan natin kasi hindi na siya nagtatrabaho. So, kung di na siya lalabas, di mas okay na mag-resign siya. Katulad ng ginawa ni Saldico. Yun lang yung sa akin kung hindi na siya lalabas. Or naghihintay siya ng civilian military junta. Di ba? Isa ba siya? Tanong natin, isa ba siya sa kumakausap? Military General siya eh. Kay Senator Lacson, isa ba siya? Di ba? O yun lang mga clear, alam na natin, di ba? He's not making himself available. He's not in hiding. He's not into hiding. He's not hiding at all. But he's not making himself available now. At this time. Mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, nasa ano na ilang araw na bang hindi uma-attend sa mga sessions ng Senado itong si Bato de la Rosa. Actually, nagbalik ng session ang Senado matapos yung kanilang mahabang bakasyon sa Undas. Bumalik sila November 11 November 11. Napakaraming importanteng mga bagay ang mga tinalakay sa Senado. Lalo na sa mga panahong ito, yung pagbalik nila ng matapos yung Undas, yun yung panahon ng mga budget deliberations para sa 2026 budget. Ay alam naman natin ang mga senador, napaka-importante na maka-attend sila sa mga deliberations tungkol sa budget. Niraras talaga nila yan kasi dapat ngayong November matapos na yan para sa December mapirmahan ng presidente. Dadaan pa yan sa BICAM. Kaya napaka-importante ng trabaho ng Senado kasi ang haba nung bakasyon nila nung panahon ng Undas. Bumalik sila noong November 11. Noong November 14, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Napaka-importante rin noon. At sunod-sunod na yung mga hearings ng mga tungkol sa budget. Nagkaroon ng mga plenary hearings. Si Bato de la Rosa, mayroon siyang subcommittee na hawak. Subcommittee on Finance, yung tungkol sa mga budget ng Department of National Defense. Sa kanya raw yung nakasalang Tapos ngayon, hindi siya uma-attend sa session ng Senado. Ano bang ginagawa ng Senado kapag ang kanilang miyembro ay sunod-sunod na hindi uma-attend sa hearings? Hindi mo naman pwedeng sabihin na justifiable reason yung pag-absent mo dahil nagtatago ka. Unang-una, hindi pa naman kumpirmado na mayroong ICC arrest warrant. Yun ang sabi ni Boying Rimulya, mayroon na. Pero hanggat hindi pa naman lumalabas yun, saka lumapit na siya sa Korte Suprema. Dininay na ng Korte Suprema yung motion niya. Ano pa bang ginagawa niya? Tapos sinisweldohan natin ang ganyang senador. Ano namang ginagawa ng Senado? Itutolerate ba ng Senado yung ganyan? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? At saka, akala ba natin, sabi ni Bato de la Rosa nun, hindi siya natatakot kung lumabas yung arrest warrant na yan, haharapin niya naman yan, hindi niya tataguan. Ay ngayon nga, hindi pa nga nakukumpirma sa true official channels kung talagang mayroon ngang arrest warrant, nagtatago na siya. Anong ginagawa ng Senado dyan? Hahayaan nila yung ganyan. At saka diba, dapat ang ng mga senador, ang ugali ng mga senador, hindi nila tinatakasan ang batas. Sumusunod sila sa batas. Sumusunod sila sa rules. Bakit ngayon hinahayaan nilang si Bato ay mag-absent ng mag-absent? Sa eskwelahan nga, pag nag-absent ka, didisiplinahin ka ng eskwelahan. Ay ito kaya senador ito ng bansa. Kaya ang tanong ngayon sa Senado, wala ba silang planong disiplinahin si Bato? Hayaan na lang ba nila yan na uma-absent ng uma-absent? Parang hindi nila pinag-uusapan. Dapat anuhan nila si Bato. Hanggang kailan ka ba hindi a-attend sa sesyon ng Senado? Ang dami na nating trabaho. Di ba? At saka, justifiable reason ba yan na hindi ka uma-attend kasi
Ang balibalita mo may lalabas ng arrest warrant. Ay di ba dapat kung lumabas man ng arrest warrant, harapin mo yan. Kasi yun din naman ang sabi niya, hindi niya aatrasan yan. Ay bakit ngayon wala pa nga, nagtatago na siya. Sabi ng kanyang abogado, hindi naman siya nagtatago. Ha? Ayaw niya lang lumabas. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Anong klase yan? Sumumpa ka sa tungkulin mo na gagawin mo ang trabaho mo diligently. Oh, tapos ganyan. Oh, 'di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano 'yan eh? Absenteeism 'yan. Bakit excusable ba yung absenteeism niya? Yung pag-absent niya, excused ba 'yon? Hindi mo naman pwedeng maging excuse 'yun. Oh. Ano 'yon? At saka alam naman na nandyan lang siya, wala naman siyang sakit. Oh. Kaya ang nangyayari diyan, nagtatago talaga siya. Ngayon, kung nagtatago siya, hanggang kailan siya pwedeng payagan ng Senado na magtago? Oh. Tsaka justifiable reason ba na kaya ka nag-absent dahil nagtatago ka? Mga ano 'yan eh. Sa ethics ng senador, hindi pwede 'yan. Ha? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo malaking question na ito sa Senado. Ganyan ba? Ganyan ba ang ethics ng senador na una, hindi mo haharapin ang batas? Oh, tataguan mo? At ngayon na nagtatago ka, justifiable reason ba 'yon para mag-absent ka sa mga sesyon ng Senado? Oh, mukhang hindi lang 'yan naiisip ng Senado. Kaya sabi ko, gawin ko ngang topic ito. Wala bang plano ang Senado na Senator Bato, hindi pwedeng forever nagtatago ka diyan. Wala pa nga yung arrest warrant. Nagtatago ka na. Saka tama ba 'yun na magtago ka at hindi mo magampanan ang trabaho mo sa Senado? Sinumpaan mo 'yan na gagawin mo ang iyong tungkulin? Tumatanggap ka pa ng sweldo galing sa pera ng taong bayan? Parang napakaano niyan. 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Sa totoo, ang totoo nito, mga kabunyog, medyo problemado ngayon ang minorya. Yung siyam na senador, yung minority, problemado sila ngayon. Kasi talagang malaki ang posibilidad matapyas sila. Kung sa makapon, makakastraight, makakapon ang minorya. Bakit? Tingnan nyo, si Bato de la Rosa, nandyan ang posibilidad na maaresto na ng ICC. Pag naaresto yan ng ICC, nandun na siya sa dahig. Wala na naman siya sa bilang ng mga senador ng minority. Sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, kung tututuhanin yung magkakatotoo yung sinasabi ng ni Ombudsman Buying na kakasuhan yan at lalabas ang arrest warrant yan bago magpasko. Di ilang senador yan. Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva, di ilan na yan. 4 na ang mawawala. 4 na ang mawawala. Kumbaga, 5 na nga lang sila, mawawala si Bato, mawawala si Jinggoy, mawawala si Joel Villanueva, mawawala si Chis Escudero. Ilan na lang? 5. 5 ang matitira. Sa susunod na mga buwan, si Bongo naman yan. Kasi posible na ring lumabas ang arrest warrant ni Bongo sa ICC. Ayon kay dating Senador Trillanes, mga first quarter daw yan ng 2026. Ano na ito? Kumbaga, mapipilay, makakastraight, makakapon. Ano bang masasabi natin sa dun sa minorya? Sino pa bang matitira? Ang matitira na lang si Robin Padilla. Si Robin Padilla na lang. Saka si Alan Peter Cayetano. Sino pa ba? Siyam sila. Si Amy Marcos. Si Amy Marcos. Yan na lang yata ang matitira. Saka si Marcoleta. So yun pala ang matitira. Cayetano, Marcoleta,
Amy Marcos Padilla, 4. Sino pa bang nakalimutan ko? Kasi si Bato, si Cheese, si Jinggoy, si Jewel, plus si Bongo, 5. Tama, talagang makakapon ang minorya sa Senado. Tapos sasabihin na naman nila diyan, sinasadya ba yan? Hindi naman sinasadya yan eh. Talagang normal na yan eh. Unang-una, may anomalya sa flood control, iniimbestigahan. Lumalabas ang mga sangkot galing sa mayorya, sa minorya. Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva. Yun. Kapag talagang kinasuhan sila at lumabas ang arrest warrant, hindi naman pwedeng hindi sila arestuin. Anong gagawin nila? Magtatago si Chis Escudero? Magtatago si Joel Villanueva? Magtatago si Jinggoy? Mga kabunyog, mga kababayan, malaki talaga ang posibilidad na sa darating na mga araw, ang Senado, ang minorya ng Senado ay makakapon, castrated. Ang matitira na lang, Padilla, Amy, Cayetano, Marcoleta. Si Marcoleta nga may problema rin eh. Yung kanyang problema doon sa susi niya. Binigyan na lang siya ng 10 araw ng COMELEC para magpaliwanag hanggang December 1. Aside pa dyan, pwede pang kasuhan si Marcoleta sa Ethics Committee. Bakit? Sabi ni Attorney Picheros Espera, gagawin niya ang lahat ng remedyo para naman mapanagot si Marcoleta. Kasi yung mga ginagawa ni Marcoleta tulad gumamit siya ng mga falsified documents 2 beses na ayon kay Attorney Espera eh. Yung una, yung notaryo kay Gutesa, falsified yun. Pangalawa, yun na namang notaryo dun sa Chesa, pareho daw yun falsified eh. Ay kung senador ka, gumagamit ka knowingly na falsified yun, yun, unethical yun. Pwede siyang matanggal nun kung ang Senado ay didisiplinahin siya. Kaya marami silang kahit si Cayetano hindi rin ligtas eh. Kasi maraming mga proyekto, flood control, infrastructure project sa Taguig na Diskaya ang kontraktor. Mga projects din ba yon ni Alan Peter Cayetano? Yan. Aalamin din natin yan. Kaya mukhang grabing problemang kinakaharap ang mga miyembro ng minorya. Ayang si Amy Marcos may mga ngayon na yung tungkol sa kaso niya dun sa excise tax ng 'di ba yung tobacco excise tax? Nasangkot yan si Amy. Malamang bubuhayin yan. Kaya maraming problema itong mga nasa minorya ng Senado. Maraming problema sila. Sa susunod na taon, pag lumabas pa ang arrest warrant ni Bato o ni Bongo, ayan, si Bongo delikado na rin. Kaya ito? Mukhang matindi ang mangyayari. Mapipilay ang minorya. Tapos sasabihin nila, parang tinatarget sila, sinasadya. Hindi naman sa sinasadya yun. Talaga lang, unang-una, si Bato matagal naman na yan. Panahon pa na presidente pa si Duterte, sinampa na yung reklamo sa ICC. So hindi naman yan masasabi na ngayon lang siya kinasuhan sa ICC. Nung panahon pa yan, nandyan na yan sa ICC. Kaya lang, binabaliwala nila. Akala nila wala lang yan. Kumbaga ngayon lang naman lalabas yung arrest warrant sa kanya eh. Pero matagal na yung kaso. Kaya hindi niya masasabing ginigipit sila sa nasadya. Yung sila Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, mayroon talagang kampanya laban sa anomalya sa flood control. Sangkot sila eh. May mga testigo, may mga ebidensya. Alam nga namang hindi sila panagutin.
Yung Villar, oo, yung Villar din, pero hindi kasi sa minorya si Villar nasa mayorya. Ang sinasabi natin dito, ang daming mapipilayan. Nakikinikita natin, mapipilayan ang minorya sa susunod na mga araw. Ha? At ito pa, hindi lang sa Senado problemado ang kampo ng mga Duterte. Hindi lang. Hindi lang sa Senado. Kaya yung problema ng mga Duterte na yung mga kakampi nila sa Senado mapipila yan, may mga kaso, makukulong. Hindi lang sa Senado, pati sa sa iba-ibang mga lugar, sa iba-ibang mga korte ay may mga kinakaharap na problema ang mga Duterte. Ang mga kakampi, kasabwat, kaalyado ng Duterte. Tulad ni Harry Roque ngayon. Kinansila na ng Regional Trial Court ng Pasig yung passport ni Roque. Sa susunod na mga araw, huhulihin na yan ng Interpol. Tapos, ang isa pang si Bato, susunod na rin yan, sa ICC rin yan. Si Sara Duterte, pagdating ng February, malamang mabubuhay na ang impeachment niyan. Kaya, kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang mga Duterte at ang kanilang mga tao, lahat may mga kaso. Lahat may mga kaso. Si Digong nandoon, nakakulong. Umaasa na sana sa 28 mag-grant yung kanyang interim release. Di ba? Sa 28, abangan natin. Pitsa 28 ngayong Nobyembre. Lalabas ang final na desisyon ng appeals chamber. Kasi sa pre-trial chamber dininay na-deny yung interim release ni Kaufman na final. Pero nag-appeal sila sa appeals chamber. Maglalabas ng desisyon ng appeals chamber ng ICC sa November 28. So abangan natin 'yan. Paano kung hindi ma-reverse yung decision, talagang tuloy na hindi granted ang kanyang interim release? So di wala na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung hearing na yan. Aabangan natin yung 28. Tapos si Roque, canceled na ang passport. Bagamat mag-motion for reconsideration pa daw siya, ay wala na yan. Mahirap nang mag-grant yan. Si Sara Duterte sa February, matutuluyan na ang impeachment niyan. Lalo na't karamihan ng senador na kakampi niya, wala na. Mawawala na yan kasi makukulong. Mababawasan ang kakampi ni Sara sa Senado. Kaya matutuloy-tuloy na talaga yung impeachment niyan. Sila Pulong may mga kaso rin. Si Mans Carpio na asawa ni Sara, may mga kaso rin. Yung mga kinaso ni Trillanes. Si Bongo, lalabas na rin ang arrest warrant sa ICC. Kung hindi man, malamang magkaroon na ng resolution yung mga kaso ni Bongo na final ni Trillanes. Plunder yun. Kaya, ang dami nilang problema. Tapos yung kanilang mga maiingay na mga leaders na nagrarally, may mga kaso rin ng inciting to sedition, inciting to rebellion, si Eric Selle, si Kiko Barsaga, sino pa ba? Si retired Major General Puki. So, yun, may mga kaso sila. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Kaliwat kanan ang mga kaso ng mga yan. Mga kabunyog, mga kababae. Kaya, ito? Itong mga pwersa ng Duterte, pilay sila. Mapipilayan talaga yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung kanilang mga leaders, hindi sila makagalaw. Kasi, nung una kasi, nag-i-incite sila ng mga kaguluhan. Ngayon, may mga kaso sila, inciting to sedition. Sino bang mga alam nating may kaso? Si Kiko Barsaga, inciting to sedition, inciting to rebellion. Si Eric Celes, inciting to sedition, cybercrime. Si retired Major General Pukis, may kaso rin. Siya mismo nagkwento. Sabi niya, kinasuhan na siya. Kaya, yan? Hindi rin totoo yung sinasabi ng mga DDS na kaya sila kinakasuhan dahil gusto silang patahimikin. Hindi yun
sabi nga ni Torni Salpanelo, wala namang problemang mag-criticize ka ng mali sa gobyerno eh. Ang problema kasi mali na rin yung, halimbawa, sabi ni Panelo kay Roque, ay si Roque, may kaso ka kasi tungkol sa Pogo. Hindi naman dahil nagki-criticize ka sa gobyerno. Oo nga naman. Kasi si Salvador Panelo, criticize sa gobyerno. Si Malu Tiquia, hindi naman sila nakakasuhan. Ang problema lang kasi kay Roque, kaya siya kinasuhan dahil sangkot siya sa illegal na Pogo. Qualified human trafficking. Kaya yung mga paulit-ulit na sinasabi ni Roque na kaya siya kinasuhan dahil kritiko siya ng administrasyon, hindi naman. Ang dami namang kritiko ng administrasyon, hindi naman nakakasuhan. Si Panelo, si Malu Tiquia, si Defensor, di ba? Hindi naman sila mag-criticize ka lang, magpuna ka lang sa gobyerno, di gawin mo lang yun, pero wag kang mag-incite ng rebellion. Ay ito kasing si Kiko Barsaga. Ang gusto niyang mangyari, ihiwalay na yung Mindanao. Ano yan? Inciting to rebellion yan eh. Ihiwalay mo yung bahagi ng Pilipinas. Inciting to rebellion yan. Congressman ka pa naman. Sila Eric Celes. Ano yan? Nag-i-incite din ng mga sedition. Kaya ngayon, nagkakagulo sila. Nung rally nila nung September, anong pitsa ba yung rally nila? Yung rally nila ng Iglesia ni Cristo at saka sinabayan doon sa EDSA PPM. Anong pitsa nga yun, mga kabunyog? Malilimutan din talaga ako. Yung rally nila ay nag-rally sila doon sa EDSA PPM. Ang gusto nila Eric Celes, manawagan ng talsikin si Marcos. Yung mga organizers, nakakumit sila na walang ganung panawagan. Nag-away-away ngayon yung mga DDS. Tapos pagdating na naman doon, may napanood akong video ni Eric Celes. Nagrarally sila doon sa EDSA Shrine kasama yung mga DDS. May isang katabi si Eric Celes. Yun, tama, November 16 to 18. Salamat, Jonah. Nagsasalita yung isang leader ng kukunti na nga lang sila, nagrarally sila doon sa May Robinsons. Sabi nung isang leader ng DDS, hawak niya yung megaphone. Maawa naman kayo, Mr. President. Bongbong Marcos, maawa na kayo sa bayan. Sabi, mag-ano na kayo. Sabi naman kinuha ni Eric Celes yung megaphone niya. Pinatigil yung nagsasalita. Sabi ni Eric Celes, hindi maawa. Ba't tayo maawa? Lumaban. Sabi niya, laban. Lumaban tayo, mga kababayan. Kaya, sabi nung leader ng DDS, hindi kailangan kasi natin wag tayong masyadong mainit ang panawagan. Yun, nagdiskusyon yung dalawa. Nagdiskusyon yung dalawa. Yung isa maawa. Si Eric Celes sabi niya, hindi maawa, lumaban. Nakakatawa tong mga DDS. Tapos si retired Major General Romeo Pukis ba yan? Romeo Pukis. Sabi niya ngayon, hindi kami sasama sa mga rally sa November 30. Kasi mga komunista ang nag-organize niyan. Yung rally daw sa EDSA, PPM, yung rally sa Luneta. At saka may mga plano daw yan mag-create ng kaguluhan. Sa totoo lang, sino ba ang may planong mag-create ng kaguluhan? Yung rally ng September 21, hindi naman magulo yun eh. Yung sa EDSA PPM, hindi naman magulo yun. Yung sa Luneta, hindi naman magulo yun. Sino ang nanggulo? Yung grupo ng mga DDS eh. Sila eh. Kaya itong si retired Major General Pukis, hindi raw sila sasama sa rally sa EDSA PPM November 30 kasi mga komunista daw yan. Saka yung sa Luneta, mga komunista rin. Ang tinutukoy niya, mga leftist daw, mga progresibo. Tapos may mga plano daw yatang mag-create ng kaguluhan. Sino ba ang nag-create ng kaguluhan noong September 21? Yung nag-organize ng rally sa Luneta, mga estudyante, hindi naman ang gulo eh. Yung mga nag-organize ng rally sa EDSA PPM, hindi naman ang gulo eh. Sinong nanggulo? Ayon sa investigasyon ng PNP, CIDG, at ayon mismo kay Mayor Isko Moreno, ang mga nag-organize doon, sila Topacio, Vic Rodriguez, yung dating congressman, Harry Angping, yun ang mga tinuturo ni Isko Moreno. Ang tinuturo nila di umanong nag-finance doon ay sila Chavit Singson, o yun. Sino yun? DDS yun eh. Bakit nila ngayon naaakusahan yung mga talagang itong mga Anyway, mga kabunyog, mga kababayan,
ang malinaw dito, ang mga DDS, pilay sila ngayon. Pag sa loob ng Senado, yung mga kakampi nila sa minorya, nauubos na pa isa-isa. Tapos pagdating naman sa mga leaders nila, kumakaharap ng kaliwat kanang kaso. Kaya, pati si Sara Duterte, malamang sa February mabubuhay ng impeachment niyan.